Hello mga ka-investor, welcome back sa ating channel at ngayon pag-uusapan natin yung Ethereum. So Ethereum, ito palang video na to is part 2 ng series na kung saan dinodocument natin yung mga high conviction tokens and blockchains or coins na pinag-iinvesan ko. No? So uh, isa ito sa mga nakikita ko na makakabawi pa rin, di ba? Magkakaroon ng strong performance once yung altcoins talagang nag-explode na. So, Ethereum, lagi ko itong binabanggit, no? So, Ethereum is a layer 1 solution. Mamaya babasahin natin siya, pero nasa website tayo ng Ethereum. So, eto muna. Basahin muna natin to. The leading platform for innovative apps and blockchain networks. Naalala nyo, sinabi ko sa inyo na ang pinaka-layman terms ng Ethereum is parang siya yung pinaka-Google Play Store, di ba? Sa Google Play Store, pag clinic mo yon, lalabas yung lahat ng apps. Okay? So, pipili ka ng apps doon. Then, yung app na yon, ang tawag doon decentralized apps, di ba? Which is, ginawa siya sa loob ng Ethereum blockchain, no? Nakapaloob siya sa Ethereum blockchain. Parang gano'n yung explanation niya. So, Ethereum is, it was, I think 2015. Mamaya titignan natin yan. Pero, tignan muna natin tong, tignan muna natin yung website ng Ethereum, no? So, pick a wallet, pwede kang, maraming wallet yan. Wallet is para lang siyang Gcash. Yun ang pinaka-layman terms niya, no? Wallet is like parang Gcash lang ang katumbas niyan. Mga Paymaya wallet, parang ganon. Cbank wallet, parang ganon lang siya. Parang online banking. Same stuff. Kaya lang, ang pinagkaiba, hindi mo na kailangan ng ID mo. Okay, yun yung inaano ng crypto talaga eh. Nung nag-start yung Bitcoin na kung saan yung mga walang bank, walang access sa bangko, yun talaga yung primary ethos nun. Okay? So sabi dito, try apps. So finance, gaming, social, choose a network, enjoy minimal fees, and a new way to use the internet. So crypto without volatility, stable coins. So ito, mamaya pag-uusapan din natin yung stable coins, no? So the strongest ecosystem. Ito na yung, ito yung mga gusto kong part, yung, kumbaga, kasi may compare mo siya sa on-chain analytics. So sabi dito, pwede mong i-click to, yung icon na yan, para makita mo yun yan, source. Then yan, sabi dito, value lock and DeFi. So 106 billion yung pera, no, sa DeFi DeFi ecosystem ng Ethereum. So value protecting Ethereum, pwede mong i-explain din yan doon analytics. Average transaction cost, I don't know why 0.08 to, for sure sa layer 2 to. Kasi ang Ethereum, ang average cost niya is around 8 to 10 dollars minimum pa yon. So, ayan. Sorry, 4. Minsan nagpo-4 or 5 siya. So, transaction in last 24 hours, 20 million, no? Okay? Standard ng Ethereum. What is Ethereum? Hindi na tayo mag-deep dive dito. Pinakita ko lang sa inyo yung website. Kasi mas maganda tumingin tayo dun sa mga builder community. Yung pinaka-data niya mamaya, yung sa dito tayo tumingin. Mas maganda tumingin dito. So, punta tayo sa description niya para mas babasa natin. Pero hindi gano'n tayo mag-focus, dito lang tayo sa... So, Ethereum is an open source proof of stake blockchain. So, binago siya, no? Before it was proof of work. Same siya ng Bitcoin. Diba, sabi sa'yo, alamin nyo yung mga ibig sabihin or yung mga term. Pag sinabing proof of work, ang pinaka-idea lang niyan, nagmamine sila. Okay, kumbaga sa physical na nag-gold siya, nagmimina ka, 'di ba? Ganun yung mga gold company. Ang Ethereum naman dati way back minimina rin siya, gumagamit din ng mga GPU sa computer. Okay, but now lumipat sila sa proof of stake. Okay? So siguro gagawa rin tayo ng explanation about proof of work, proof of stake para sa mga gusto matuto pa. Then, pero continue tayo. So, distributed computing platform featuring a smart contract scripting functionality. The cryptocurrency provided by Ethereum is known as Ether and is transferred from one account to another to compensate participant nodes for perform computations. In stark contrast to Bitcoin, Litecoin, and other form of cryptocurrency, Ethereum is used mainly as a computing platform and not as a payment system. Yun, so computing platform siya, no? Dahil nga ang Ethereum, marami kang pwedeng gawin. Which is pwede mo rin gawin naman sa Bitcoin.
Pero ang Bitcoin is really designed for ano no, for for payment payment solution. Unlike ng Ethereum, talagang sabi ko nga sa inyo, ang pinaka naging main purpose niya is yung talagang ano niya, yung talagang naging purpose niya is yung para siyang Play Store, no? Nagbi-build ka ng mga application sa loob nun. Okay? So, punta tayo muna sa market cap niya. So, pangalawa siya sa Bitcoin, no? Ang Bitcoin nasa trillion. So, market cap niya is 322 billion. Sobrang laki na. So, actually, na-miss na natin to. Hindi na tayo kikita ng malaki dito. Pero, maganda kasi i-stabilize nyo rin yung portfolio nyo. Sabi nga kasi, sobrang volatile ng crypto. Talagang 50 to 80%. Kung okay lang sa inyo yon, 'di ba? Okay lang kung gusto niyo 'yon. Pero mas maganda pa rin dun naglalagay tayo ng malaking project sa ano natin, yung Bitcoin tsaka Ethereum kasi yan yung mga talagang na-prove na sa space, no? Mamaya pag-uusapan natin rin 'yan. So ngayon, punta tayo sa presyo, syempre. Isipin mo way back, nakikita mo yung all-time low. Oof. Nung 2015, wala pang $1, 0.42 lang. As pinakamataas yung umabot siya ng 4,000, 'di ba? Grabe na yan. So, ayan lang yung sobrang laki ng kinita ng mga nauna dito. Kahit sabi mo nakabili ka ng $1, 2,000 yung presyo niya ngayon. So, ito yung team niya. Yung mga founder or Ethereum team. So, si Vitalik Buterin, siya yung co-founder, no? So, 8 silang nag-found dito. Si Jeffrey Wickel, ito hindi ko kilala. Amir, Chetrit, Mahay, Shelly. Pero ito kilala ko to. Etong tatlo kilala ko to. Si Charles Hoskinson, siya yung sa ADA, Cardano. Siya yung gumawa ng Cardano. So umalis siya, tapos nag-build siya ng panibagong crypto which is Cardano or ADA. Si Joseph Lubin, I believe if I got correctly, Linea blockchain or Mantle yung ginawa niyang blockchain. So meron din siyang sariling blockchain. And then si Gavin Wood naman is for Polkadot. Okay? So itong tatlo kilala ko to. Tapos si Vitalik, siya pa rin yung founder na siya pa rin yung parang pinaka natitira sa Ethereum, no? Parang pinakamukha ng Ethereum. Okay? So ayun yung team niya, pwede yung pindutin yan para makita nyo kung yung mga socials nila. Then when it comes to price, 2,600 yung presyo niya ngayon, no? Okay? So ngayon, pupunta naman tayo sa chart ng Ethereum. So itong chart na to, each candle na yan na nakikita nyo, ang nare-represent yan is month yan, 1 month yan. So itong chart na to for 2 months, so 24 candles siya, no? So kung makikita nyo, ang pinaka-lowest, gusto ko tignan nyo itong side na to, 1,073, sabi natin 1,100. Diba? Within a span ng wala pang 2 taon, umabot ng 4,000 yung presyo. So, ibig sabihin, kumita ka ng halos 200%. Diba? Kung naibenta mo yun pero syempre, wala naman nakapagbenta ng pero kung nag-take profit ka doon, napakaganda nun. So, 200%. So, ngayon, ang baba ng presyo niya, 2,600. So, actually, I believe na yun na yung pinaka-bottom. Umabot pa ng 900 yan. Nandun ako noon, kaya lang wala naman akong pera. So, nakakalungkot. But, that's the case. Okay na rin yan. Kung makikita nyo, 2,600 yung presyo niya. So, ito pala yung holdings ko. Sabi ko nga sa inyo, lagi ko sinasabi sa inyo na kung ano yung mga video na ginagawa ko, nag-i-invest talaga. Kumbaga nilalagay ko yung kung ano sinasabi ko, ginagawa ko, di ba? Kung nandun ako. So, kung makikita nyo dito, ito yung Ethereum ko. Meron ako $800 ng Ethereum. Dahil pasensya naman, maliit na investor lang ako. Then, kung makikita nyo dito, average cost ko is 2,200. Okay? So, medyo up tayo ng konti dyan. Kasi way back, nakabili na ako yan. Nagbenta na rin ako ng konti. Then, when it comes directly, diba, proof of stake na siya. Like kung binabanggit tong mga term na to, proof of stake. Siguro, sabi ko nga sa iyo, diba, layman's term niyan, parang time deposit lang. Ilalagay mo yung crypto mo, ilalak mo, then kikita ka. Sabi dito, within 90 days, ito yung APR niya, 1.5%. Yung 90 days lang, for whole year yan, ha. Ibig sabihin, hinahati lang siya sa 90 days, makukuha mo ulit yung crypto mo. Pero, 1.5% for the whole year yung kikitain nun. That's for the whole year yung percentage na yan. Pero 90 days lang yung
holding period nito or locking period. Okay? So, ayan. Kasi dahil proof of stake na siya, kikita ka na ng 1.5%, no? Okay? Ayun, ngayon, punta naman tayo sa, mabalik tayo doon sa, sa mga investor to. Ang daming malalaking company. Kung makita nyo, 24. Investor yan, mga venture capitalist yan. Diba? Talagang well-known na yung, nung etong Ethereum. Tsaka ito pa yung sasabihin ko sa inyo. So, i-type ko lang ETF, Ethereum. Okay, nakapeso siya. Pero ang masasabi ko lang, bakit hindi siya hanapin ko lang yung Sorry. Kala ko na-type ko. Ayusin ko lang mga investor sorry. ETF spot approval. So ayan, basahin natin to. Ito, spot Ether ETF. ETF is exchange trade funds were not approved for trading in the US until July 2024. So July 2024 lang siya na-approve. No? When the SEC officially approved 9 spot Ether ETFs for trading on the US stock exchange. Spot Ether ETFs hold their tokens in their portfolio. So ETF is exchange trade fund, yun yung meaning niya. Ang ibig sabihin lang nito mga ka-investor, pinaka-layman's terms or mababang, kumbaga pinaka simpleng explanation. Pag narinig niyo yung ETF, ibig sabihin, ina-approve ba siya ng buong mundo ng mga institution. Pag narinig mo ng may institution, ibig sabihin yung mga malalaking company. Ano ba yung mga pwedeng, yung mga public company, pwede na silang bumili. Ibig sabihin, pwede na silang bumili ng crypto na Ethereum. Kumbaga, tinatanggap na siya sa buong mundo. Naalala nyo, from 2018 to 2020, sinasabi nila, yung Bitcoin ginagamit sa drugs, blah, 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 hindi ma-approve yan, mamamatay na yung crypto. Pero nakikita nyo na tinatanggap na siya ngayon. Okay? At the same time, sinabi pa na talagang gustong-gusto nila yung Ethereum or yung Bitcoin. Diba? So, kung makikita ninyo, tinatanggap na siya ng buong mundo. So, kung iniisip nyo huli na kayo, hindi pa. Kasi, katatanggap lang nung July 2024. At the same time, bukod sa pwede nang bumili yung mga kumpanya, at the same time, yung innovation ng crypto, no, mas mag-aano lang siya. Ang kinaganda lang naman talaga ng crypto is yung volatility niya. Dahil nga, di ba, mas volatile, mas malaki yung chance kumita ka. Yun lang yun. And then, ang para na siyang commodity. Not parang commodity, commodity na talaga siya. Kinukonsider na siya as commodity. Ibig sabihin, para na siyang gold, silver, ganun na yung niya, mga cotton, wood, di ba? Ito kasi is, we are progressing, no? So, computing platform naman sabi. So, yung tokens na to, yung coin niya is kinukonsider na commodity. Okay? So, yun yung kinaganda nun. Alright? So, ito yung isa sabi ko sa inyo, napakagandang aspect ng Ethereum. Tanggap na siya sa buong mundo. So, yung price appreciation niya, siguro, ang target ko lang kasi talaga dito, hindi ako nag-expect ng malaki. Pag naka 5,500 ng Ethereum, mabit niya lang yung all-time high niya, I will sell immediately. Yun lang yun. Hanggang dun lang ako. 5,000, kasi 4,800 Around 5,000 to 5,500, hanggang dun lang ako, then I will sell my holdings, no? So, hindi ako nag-expect ng malaki. Lang ako dito, 100% gains, okay na ako. Okay? So, punta naman tayo sa, sa Twitter. Twitter kasi ang pinaka-main, Discord, Twitter, tsaka Telegram, ang tatlo sa pinaka-main, main marketing platform ng Ethereum. Ng Ethereum ng crypto, no? So, lagi yung titignan. Lagi kong binabanggit sa lahat ng video ko yan. Makikita nyo, Ethereum Foundation has 3.4 million followers. So, isa sila sa pinakamaraming followers, no? When it comes to the crypto space. So, mga ka-investor, ayun lang, hindi ko napapahabain to. Ethereum, isa pa rin to sa pinakamalaki. Or, may nakalimutan ako, mga ka-investor. May nakalimutan ako, munti ko na makalimutan. Isabay ko na dito. So, i-compare ko siya sa Solana, no? Ethereum and Solana, halos magkasunod na sila sa market cap. Pero ang laki ng pinagkaiba. Kaya sabi ko nga, huwag kayong mag-give up sa Ethereum kasi the price will follow, no?
Okay, masyado na kasi malaki yung market cap niya. Pero when it comes to fundamentals, ito, Solana, Ethereum ko, compare ko siya. When it comes to daily active address, walang-wala ang Ethereum sa Solana. Kasi nga, mabagal, di ba sabi ko nga sa inyo, Solana is like a super blockchain. Sobrang bilis niya mag-accept ng transaction. Okay, kumbaga magpapadala ka, ilang segundo lang nandun na. Unlike ng Ethereum, minsan ilang minuto. Yun yung pinagkaiba nun, transaction speed. Sobrang laki ng lamang ng Solana. When it comes to daily transaction, dahil nga mabilis yung transaction niya, nakita mo naman 40 million, almost 41 million yung Solana. While Ethereum, 1 million lang. Di ba? Grabe. Grabe yung Solana talaga. Pero, dito naman lamang Ethereum. Stable coins market cap. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ang layo pa. Walang halos makatapat sa Ethereum. Ang laki na ng Solana. 3 billion na yung Solana. Halos pangalawa yan. Pangalawa, pangatlo sa pinakamalaking blockchain na stablecoin. Stablecoin is yung amount ng dollar. Nakapeg sa dollar to. So sa Ethereum, merong 80 billion. Naalala mo yung kanina, 100 billion na nakalagay doon sa ano nila. So almost 80 billion doon is stablecoin. So dito lamang ang Ethereum sa Solana. Kasi nga sila yung bukod sa pinakamatagal, pinaka-safe sila rin yung pinaka gusto ng institution, sila yung tanggap. 'Di ba? Yung sinabi ko sa inyo kanina, tinatanggap na sa buong mundo, hindi na kino-consider na scam ang Ethereum kasi tanggap na sila sa buong mundo. Okay, ETF na sila. So when it comes to stablecoin transfer, ayan, medyo nakakahabol ang Solana. When it comes to total value lock, ito lang rin yun. Yung total value lock naman is, kung yung stablecoin, yun yung total money na talagang nakapeg sa dollar. When it comes to total value lock naman, ito naman yung amount ng staking. Naalala niyo yung time deposit? 'Di ba? Yun yung total value lock niya. So, pwedeng iba't ibang coin yan. So, yung mga decentralized finance na protocol, ilalak nila yung coins nila. Naalala mo, di ba, yung time deposit? Ito yon. Tinatrack nito. Kaya ito yung maganda sa crypto. Ito yung nagustuhan ko sa crypto kasi makikita mo talaga on-chain. Unlike sasabihin sa negosyo or sa stocks, di ba? Sabihin nila, ganito, innovation, blah, blah, blah. Tapos, magbibigay sila ng mga numbers na kung ano-ano na pwedeng target nila in the future. Unlike dito, makikita mo talaga. Kaya ako tinitignan ko yung on-chain analytics, tinitignan ko ano yung crypto na medyo nagkakaroon ng traction, talagang tumataas, pero yung presyo niya medyo hindi tumataas. Yun yung binibili ko talaga. So ayan, total value lock sobrang taas. And when it comes to fees, wala pa rin Panama. Pero dito, naisipin mo, nakahabol dito yung Solana. 'Di ba? 3.8. 4.1 yung Solana, oh. Grabe. 'Di ba? Mas mahal ang, dahil nga maraming transaction yung Solana, kahit mas mura siya, grabe yung fees niya. Ang Ethereum mabagal, ang mahal ng fees. Hindi nakakapag-scale. Kaya pangit ang Ethereum. Kung ako tutusin, ayaw talaga ng Ethereum. Being honest, ayoko ng Ethereum dahil doon. Sa napakamahal ng fees niya at hindi nga siya scalable. Okay, yun yung ayaw ko sa Ethereum. But sabi ko kasi wala naman tayong magagawa, nandyan lahat ng pera. Kasi kung tutuusin, kung magiging scale ang Ethereum, kung i-resolve na yun, kaya nga sabi ko nga, after ilang taon siguro hindi pa rin mare-resolve yung Ethereum. Kasi pag ginawa mong scale yung Ethereum, wala nang silbi yung ibang blockchain. Yun lang yun. So, I'm thinking na talagang hindi nila i-resolve yan kasi halos mawa-wipe out yung 90 to 95% ng mga blockchain pag ang Ethereum naging scalable na sobrang bilis. Kumbaga, naging design talaga siya na parang ganon. Hindi ganon kabilis. Pero, ayun nga, sabi nila, ginagawa ng paraan, nagkakaroon ng mga upgrade. So, pwede nyo tignan yung Shanghai Fork upgrade na yan. So, pwede nyo tignan, pero I really doubt na pabibilisin nila ang Ethereum. Kasi pag pinabilis nila yan, talagang maraming mawa-wipe out na mga projects, no? So, ayun lang naman. Yun yung opinion ko, mga ka-investor. Pero ulitin ko dito, financial advice, gawin nyo yung due diligence nyo. So, Ethereum, isa pa rin sa top contender natin yan. Hindi lang ganun kalaki yung kita kasi nga, napakalaki na ng market cap niya. Tapos, accepted na siya worldwide. Sabi ko kasi, kung babalik ng 1,000 yan, sayang. Wala akong pera nun. Nandun ako noon, 2022, kasi like kung binabata ang crypto, once a day, tinitignan ko yung presyo. But,
Sabi ko nga, wala naman akong pera, maliit na investor lang ako, pero ayun, kahit pa paano, at least nakabili naman tayo. So, salamat sa panonood, mga investor. I'll see you in the next video, and marami pa tayong video dyan. Yung mga high conviction tokens natin, panoorin nyo rin yun, mga ka-investor. Thank you!